Humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 7, verses 7 to 12. Humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Talagang ang tumatanggap ang humihingi. Nakakakita ang naghahanap at pagbubuksan ang kumakatok. Sino sa inyo ang magbibigay ng bato sa kanyang anak kung tinapay ang hinihingi nito? Sino magbibigay ng ahas kung isda ang hinihingi nito? Kahit masama kayo, marunong kayong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Magbibigay siya ng mabubuting bagay sa mga hihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa iba ang gusto ninyong gawin sa inyo. Ito ang nasa batas at mga propeta. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Napakaganda ng Ebanghelyong ito dahil ito ay karanasan ng panalangin. Kung babalikan ko ang aking panalangin, napakagandang balik-balikan ang mga karanasan natin, ang mga failures at mga tugon ng Diyos sa atin. Halimbawa, meron tayong hinihiling na mga needs natin. Halimbawa, ang problema natin, mapapansin natin na sa damdamin natin ay mayroong kasagutan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, ngunit mayroong pagtugon ang Diyos sa isang bagay o sa ibang pamamaraan. Kaya magandang sa aking karanasan, noong ako ay nanalangin, siyempre ang panalangin natin ay mula sa damdamin at bukal sa puso. At mga ilang araw, naramdaman ko na mayroong answered prayer. Ito pala ang ibig sabihin ng salitang kapag naghahanap ay matatagpuan. Kumatok at pagbubuksan, humingi ka at bibigyan. Sa ikalawang talata, di ba, bilang karanasan natin bilang mga magulang o mga pamilyadong tao, kapag ang anak natin ay humihingi ng gusto niya, siyempre ang nasa puso kagad ng magulang ay pagbibigay. Halimbawa, sa pag-aaral, mga tuition, mga transportation, mga gastusin sa pamasahe at mga merienda at pagkain sa tanghalian o hapunan. So, di ba ang mabuting magulang o mabuting kapatid ay nagbibigay ng tama dahil daman niya ang
Kapag nagutom, mahirap ang kalagayan. Kapag naghahanap at hindi matagpuan, ang hirap ng pakiramdam. Kaya ganun din ang Diyos. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaginhawahan sa buhay. Nais ng Diyos ng kaligtasan ng ating mga hinahanap. Halimbawa, kung nagdarasal tayo ng sakit, mayroong pagkakataon na gumagaling. Kung hindi man gumaling physically, gumagaling tayo spiritually at nagkakaroon tayo ng peace of mind, nagkakaroon tayo ng katahimikan sa buhay. Gayon ang pagbibigay ng Diyos. Hindi lang lahat material, kundi nagbibigay ang Diyos ayon sa kanyang kagustuhan at nagbibigay ang Diyos na mula sa kanyang pag-ibig at nais ng Diyos na ang tao ay maging maginhawa sa kanyang buhay at maligtas sa anumang sakuna. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.